Ngayong gabi, pagdiriwang natin ang pagkakaiba-iba ng bawat kultura at yayakapin natin ang bawat karanasan na pinag-iisa tayo. Dahil nasa North Pole ka man o sa land down under, iisa lang ang lupang ating inaapakan, dagat na ating nilalangoy at langit na ating inaabot. Kaya ihanda ang panlasa, pandinig, pandamdam at paningin. Dahil iba't ibang larawan man ay papakita namin sa inyo, bahagi pa rin po ng isang buong kwento. Noon pa man, mahilig na ang tao sa chismis. Tole, tanong lang ako sa'yo. Baka lang ba talaga? Laging inuusisa ang mga pangyayari sa kabilang bahay, barangay, bayan o bundok. Ang makakating paa kung saan-saan napapadpad, inaalam ang tunog na naririnig. Gustong makita ang bago. Check out the veranda. Nais maramdaman ang naiiba. Ako naman picture, Excited na matikman ang kakaibang putahe. Ganyan pala talaga ang sikreto kung bakit siya masarap. Correct, kumbaga sa Francis. Bon appetit. Sa Ilonggo, Namit lang. Ito ang ginawa ng GMA sa 6 na kontinente. Ako na! Unang beses ko lang makatapak nun sa Europe. At tila isang party ang sumalubong sa una kong pagbisita. Sa Germany, ang hindi ko talaga makakalimutan. Nung nalaman ko sa World Cup kami pupunta, sobra ako parang bata. Sabi ko, wow, gusto ko maglaro ng soccer. Bumili pa ako ng mga bagong sapatos. Ito pa ang pagkakataon na makapaglaro sa mga field German. Naglaro talaga. Tapos, nalala ko, naka-goal pa nga ako noon. So sabi ko, wow, napaka-memorable to. Hello, Japanese! Isa, hinalikan ako. Tapos sabi, I love Japan. I'm not Japanese. No, Filipino. I love Filipina! I love Filipina! Pero napabilib ako sa pag-preserve nila ng lugar. Hindi lang sa Germany, maski London. Sa Spain. Sa tuktok ng Finland o Romania. Bawat semento sa kanto, buhay na buhay sa kasaysayan. Bawat kalsada, humihinga sa kwento ng kaharian at labanan para madagdagan ang teritoryo ng mga hari at reyna. Isang lalaki ang nangarap na lumikha ng isang malaking imperyo na mag-uumpisa sa Germany. Ang imperyo ni Hitler, kinain ang mga katabing bansa nito. Sa Poland, nakita ni Jiggy ang naiwan ng madilim na kasaysayan na yun. Sa gate na ito, dumadaan yung mga libo-libong mga bilanggo. Kilalang lugar na ito sa pangalan bilang Execution Wall. Dito sinusunog yung labi ng mga namamatay. Parang eerie ba yung pakiramdam? Oo, nakakatakot. Yung feeling na baka nandito pa ng mga spirito na to. Ang natutunan ko, parang yung kung anong peace meron tayo, ano yung kapayapaan meron tayo, huwag natin siyang take for granted kasi napakahirap mabalik sa ganitong napakadilim na kasaysayan. Pero napigilan man ang mga alipores ni Hitler, sinamantala naman ng komunismo ang pagkakataon. Isinara nila ang malaking bahagi ng Eastern Europe mula sa mundo. Pero nang bumagsak sa Germany ang Berlin Wall noong 1989, bumagsak din ang komunismo. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang napag-ingatang itagong kultura. Kaya naman para sa mga turista, ang Eastern Europe ang patok sa oras ng pasyalan. Napanatili pa nito ang lumang pamumuhay, mga gusaling daan-daang taon nang nakatayo. Maski kwento ng kababalaghang na itahina sa kasaysayan ng bansang ito. Ito ang kwento ng partner ko na si Miriam, mula pa sa Romania.
Nakakote ako ng pagkakapal-kapal. Tapos, 6 degrees below zero. Na nanginginig na yung ngipin ko. Hindi ko na maramdaman yung ilong ko. Tapos merong mga theater actors na nagpo-perform dun sa plaza. Ang mga kwentong ito, totoo man o hindi, ang lalong nagdadagdag ng charm sa bahaging ito ng Europa. Ang pagkakasara ng Eastern Europe sa mundo, naging madilim man, naingatan naman ito ang kulturang kanilang pinagmulan. Pero di pa rin ito matutumbasan ang milyong-milyong buhay na nasakripisyo sa ngalan ng teritoryo.